Sa mga unang taon ng 19 na siglo, ang edukasyon sa Pilipinas ay isang pribilehiyo. Para sa karamihan, ang tanging kaalaman na natutunan nila ay mula sa kanilang mga magulang. Ang mga batang ito, katulad ng iba, walang pagkakataong pumasok sa paaralan. Sa kabila ng kahirapan ng nakararami, ang mga may kaya at ang mga paborito ng mga Kastila ay may pribilehiyong mag-aral. Ang mga paaralang itinatag ng mga Kastilang misyonero ay nakatuon sa mga relihiyosong aral at pagtuturo ng wikang Kastila. Para sa mga makatawid sa mga pintuan ng paaralang ito, ang kaalaman ay nakatali sa pananampalataya at mga turo ng simbahan. Habang ang karamihan ng mga Pilipino ay patuloy na nahihirapan, isang binatang Pilipino ang naglakbay upang maghanap ng kaalaman. Si Jose Rizal, na nag-aral sa Europa, ay nakatagpo ng mga ideya ng kalayaan at edukasyon na magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Naniniwala siya na ang edukasyon ay hindi lamang susi sa personal na pag-unlad, kundi sa kalayaan at kapangyarihan ng buong bayan. Sa mga huling taon ng 19 na siglo, nagsimula ang mga Pilipino na magsanib pwersa upang itaguyod ang edukasyong para sa lahat. Sa gitna ng mga kilusang nasyonalista, ang mga ideya ni Rizal at ng iba pang mga intelektual ay nagbigay liwanag sa pangangailangan ng edukasyon na hindi lamang para sa mga mayayaman, kundi para sa buong bansa. At sa pagtatapos ng pamamahala ng mga Kastila, nagsimula ang mga hakbang tungo sa isang sistema ng edukasyon na makikinabang ang lahat. Ang pagpapakilala ng mga pampublikong paaralan at ang pagtatag ng mga universidad tulad ng Universidad ng Pilipinas ay nagsilbing liwanag sa madilim na kasaysayan ng edukasyon sa bansa. Sa bawat bata na may aklat sa kamay at sa bawat guro na nagtuturo ng mga aral, ipinagpapatuloy natin ang laban na nagsimula noong 19 na siglo. Isang laban para sa mas maliwanag na bukas. Edukasyon ang susi sa kalayaan at pag-unlad ng isang bansa. Ang edukasyon ay hindi nagtatapos sa loob ng mga silid-aralan. Ito ay buhay, ito ay pag-asa, at ito ay para sa bawat Pilipino. Mula sa mga simpleng simula ng 19 na siglo, nagsimula ang paglalakbay na patuloy na magdadala sa atin sa mas mataas na antas ng kaalaman at pag-unlad. Ang laban ng nakaraan ay ang tagumpay na ngayon.